Good afternoon. Rush natin si teacher susunduin. Anong oras na ba? Yan po siya, nagchat-chat na. Time check. 5:35. Puta. Basta naman, traffic. Traffic, di ba? Rush hour Nang yan. By this time, nag-aalisan na yung ibang teacher. Siya na lang nakatanga doon. Siya na lang tao sa school. Puta, tapos ako eto. Paalis pa lang. Tapos lahat ng traffic sasagupain. Di ba? Good job, good job. Kaya hindi ako hindi ako maalis ng ora-orada dahil kapag pag umalis ako ng ora-orada, kailangan mapakalis ako sa bahay. Like, hugasin. Ako matulad nyo, nagprito akong itlog, di ko na hugasan yung plato, etc. Problema, hindi ako papakils Kaya yun ang problema. Utang ina, hindi nag-charge. Puta, parang wala, dead bat na to. Hindi nag-charge yung GoPro ko. Fuck. Ito na naman tayo sa hindi nag-charge na GoPro. Sinaksak ko to Ganda sana ng GoPro na to. Palpak na yung battery. Pati na lang may charger port tong built-in Itong keso. Ayan. Sabit ko lang sa manibela. Yan Alright, let's get it on. Sa go. Hindi ko pa pala nasasagot si teacher para sa buhay niya. Tama ba yung side mirror ko? Chinek ko ng gulong. Napakailangan i-check. Ay, puta yung helmet ko. Teka, may konti. Hindi ko pa na-strap. Pag lalabas kasi ako, una akong concern, yung aso, pag binuksan ko yung gate. Kasi yung daing bata naglalaro sa tapat ng gate. Yan ang major concern ko dahil pag hindi ko nasaway si aso at nang lapa ng bata yan. You can wish you're dead. Before kasi yung aso, sinabong aso, may aso kami na na inaasar ng bata pag nakalak yung gate. Papaluin kasi may konting grill yung gate Papaluin ng stick, etc. So gigil na gigil yun. Gigil na gigil yun sa mga bata. Kaya pag nagbukas ng gate, puta, matik yun. Nanghabol yun minsan Ginawa namin. Para nilagyan lang yata ng batong sumisip-sip ng nung mga nanay ng kapitbahay. Nilagay ng bawang, hinugasan ng sabon, ganyan. Hindi naman kalaliman. Kasi ang instinct nila, dahil sila ay nangasar ng aso, instinct nila ng mga bata, tumakbo. Kahit na yung hindi ka nakamotor, kasi motor, malaking bukas yung gate, diba? Pero kahit meron kami maliit na pantao lang, pag nakatakas doon, yun, saka na siya mga habol. Tapos ang bata naman, instinct na natatakbo, ang aso gusto yung tumatakbo, wala namang hahabol yun Diba? Whereas pag tumayo lang yung bata at sumugod yung aso, kakahulan lang yan, palilibutan ng aso yan. Kakahul-kahulan yung yung tao, yung bata. Ganoon. Yan kita niyan. Francisville pa lang yan. Mother, father. Bali, at least maayos ko yung helmet ko. Yung helmet, yung gloves. Yan. Always assume na na sisemplang. Kasi yung mga sumisemplang, ang unang sinasabi niyan,
Bibili lang ang suka eh. Diba? Kaya hindi na ako nag-helmet eh. Lapit-lapit lang oh. Ang problema, yung binibilan niya ng suka, puro sarado, nakarating na ng highway. Kaya kahit toyo lang bibili mo, pang adobo patis, eh ready ka. Kung hindi ka willing mag-ready ng ng gear, o yan, suot na natin yung helmet. Gear ng helmet. Yan, and then yung guantes, so hindi naka-strap. Strap, okay. Parang hindi pantay side mirror natin. Yan, kailangan kita natin yung pangit na ali. Yung kita na. Gulat siya, huminto ako eh. Pili niya kikidnapin ko yung beauty niya. Pa ba ang kidnapper? Ang mga kidnapper ngayon, mga pogi niya, di ba? Dahil sa mga movie. Eh, masyado kasi manonood. Labas-labas din. Hindi lahat ng pogi kidnapper. Eh, yan o. Then seriously yung get up ko kasi ano ba get up ko? Naka-army green. Naka-army green na naman. Pag nag-itim naman, army green, army. Pag nag-itim, uy, sexy oh. Oh, wow, abs. Oh, di ba? Pag naka-army green, army. Pag naka-black naman, SWAT. Putay na. Pag naka-puti naman, Korean dancer. Putay na. Pag naka-maong blue, wala na akong maong eh. Hindi ang mahilig magmaong kasi kung ano yung suot ko, yun na yung pinang-workout ko. Ganon. Yung mga army green ko na tatlo yung ganun ko yung army green na stretchable. Manipis yun na na stretchable na anong tawag doon, yung dry fit yun eh. Dry fit, yung pangbundok. Tatlo ganun ko, marumi na lahat kasi this past few days pa na yung workout ko eh. So hindi na sasampay, hindi na lalaban. Kaya suot ko ngayon yung army green na maong na patig. Patig puta. Lalo tuloy ako mga sundalo nito. Straight body pa, straight body nga. Yan, tapos naka-reflector vest ako, black and green. O di parang ano ba tong black and green na to? Hindi, kaya ito pinili ko black and green kasi to eh. Ano ba tawag dito? Ganito yung suot ng mga nagmo-moto vlog. Hindi, not exactly vlogger. Yung mga naglo-long ride na naka-big bike. Not necessarily big bike. Basta yung mga naglo-long ride, yun to suot nila. Oh, mga civilian naman yun. Black, yung mismo vest kasi hindi marumihin kasi katulad nung kay teacher, yung vest niya green. Ako taga-labanan. Ayun na. Yan, pag marumi na yan, kaya ako pag hupa rin kaagad para hindi palagi naglalaba. Ayan. O, tapos green, green para kitang-kita, 'di ba? Green is very visually visible. Ang green very vivid color, lalo na pag araw, pag gabi magre-reflect kitang-kita. Yan, ganyan. Ayun, kita mo nasa unahan, green and black din, Ayan, ganyan. Singit-singit tayo. Pag tumawag si teacher, putol ang natin. Pag dito siya tumawag, putol ang recording. Dito tayo sa whiskey. Wala pa ang workout for today Kahapon yung workout ko, si teacher kasi meron kaming tradition na kapag nasa beach, actually tradition ba yun? Trip na nga lang, trip. Pero dalawa yan eh. Yung isa, mag-ano kami, ang tawag nun yung 360. Hindi yung 360 na camera. Ilalagay lang sa tripod yung cellphone.
Tapos iikot kami ng pa 360 basta kahit saan kami magpunta na gusto namin na view. Halimbawa sa monumento ng kung ano mong monumento yan ng ano, ganyan. Ikot kami ganyan. Pangalawa, sa pag nasa actual beach na, ganyan namin si Don Suleta saka Richard Gomez. May movie silang ganun eh. Actually, bubuhatin lang pala yun si Don Suleta. Tatakbo sila sa salubong. Ayun, typical mga love story. Yung keme-keme yan. So bubuhatin, tatakbuhan sila sa beach, magsasalubungan, putang ina. O, anong gusto nito? O, sige. O, dito ka. O, sige. O, O, abante. O, yan, si Don Suleta. Tawag nito. Ay na, OA itong OA mo boy ah. So, dito. Ayos ko rin eh. So, si Don Suleta, ano ba ako? Buwis itong adventure na to ah. Sasalubungin niya si Richard Gomez. Siyempre, sasalubungin din Richard ni... Hindi. Medyo sasalubong din si Richard Gomez. Tapos, bubuhatin ni Richard Gomez si Don Suleta. Tapos, mapapaikot-ikot sila. Ganon. Tapos, si Don Suleta, liliyad yung kamay, liliyad patalikod. Ganon. Slow motion. Popost naman yan. Pero, si teacher, may nakita siyang nag-post ng couple. Yun ang pinagagawa niya sa akin. Putang ng rap. Kailangan doon slim yung babae, tapos yung lalaki, bardagoy. Kasi, ganun scenario din. Except, yung lalaki, alam niyo yung palad na diretso? Yun, ididiretso ng lalaki yung dalawang palad niya. Ilalapat niya sa tiyan ng babae. Diretsong palad nakaturo parehas sa sahiga. So diretsong palad, tapos ilalapat ng lalaki doon sa tiyan ng babae pag salubong nilang dalawa. Tapos iaangat niya ng mataas, mas mataas pa sa ulo ng lalaki. O di ba walang puwersa yun? Walang puwersa yun eh. Pag inangat mo yung babae, na diretso halos kamay mo, tapos tawag na ito. Yun, from the ground, iaangat mo. Walang puwersa yun. Walang puwersa yung promise. Kahit timba lang, subukan mo iangat ng from sahig tapos sa taas ng ulo mo. Walang puwersa yung ganon. Kaya pag ginagawa namin yan, minsan ko lang yung nagawa. Pero obvious na hirap. Kaya yung ginagawa ko sa gym yun, meron doon dalawang kable. Yung alam mo sa gym, may dalawang kable kang kakapitan, tapos marami pwedeng gawin doon eh. Pero ako, ginagawa ko, binababa ko nga yung kable. Tapos inaangat ko pataas. Yun, gano'n. Siyempre, magaan muna na kaya ko. By the way, pag nag-gym ako, hindi ako Diyan pa ba yung ko? Shit, sige, mauna ka na. Pag nag-gym ako, hindi ako heavy. Hindi ako nag-heavy sa gym. Kasi na ako yan eh, na muscle, ang tawag sa gano'n, napunitan na ako ng muscle yan eh, yung walang warm up. Hindi pa naman ako nagwa-warm up. Gano'n. Pag nag-gym ako, hindi ako nag-heavy para safe, ganyan. In case makalimutan ko mag-warm up, which is din naman talaga nag-warm up, okay lang. Kasi magaan lang yung binubuhat ko. Magaan lang, kung ano lang yung saktong, hindi naman sobrang gaan. Saktong, alam mo tatamaan muscle mo, gano'n. Pero dadamihan ko. Yon, nung first ko ginawa yun, goal ko 1,000. Dahil sa kailangan ko nang umalis, saka 100 reps lang ako, 100 repetition. Pero kahapon, naka 650 ako. 650 repetition ang gano'n. Yung sa tingin nyo madali yan, try nyo minsan. Para siyang push up, yan. Kung kung kaya mo mag 1,000 push up, congrats. Sa isang upuan sa isang workout Kasi tinimer ko sarili ko. Wala lang, gano'ng katagal nun. Ano ba katagal nun? Sa tagal, 2 oras na higit, tatlo halos. Nakatong halos 3 oras. Yun lang halos lang ginawa ko. 25 kada set, 25 pa. Nahirapan parang hindi ako malito, ginagawa ko. Yung barya ko sa bag. Ginawa akong counter. 25 pack. Tama-tama, may benching ko ako. Pack, lalagay ko doon sa water kasi doon ako sa sulok. May water dispenser doon. Lalapag ko doon sa water dispenser. Pack, benching ko. Another
another 25 reps, pak, another 25, gano'n. Parang di ako malito. Meron akong physical na meron akong physical counter, ganyan. Kaya naka 650 ako nun. 650 reps. Kasi, obligado na ako umuwi dahil magkakain na, magluluto na, may iluluto ko sa bahay, visit. Minsan nagawa ako push up naman, 1,000, pero magdamag. Simula ako ng alas 12. Tagal, siguro tapos ako, alas 4 na. Naka 1,000 ako. Pucha, nilagnat ako, shit. First eh. Unang bira, unang testing, 1,000 kaagad. Kaya importante yung nagka-graduate ka muna eh. Yan lang yan. Hindi ko tuloy maulit-ulit. Kaya nung una, sabi ko 100 muna. 100 na, kung ano man tawag sa ganung sa ganung workout. Tapos, yun, 650. Usually yung time lang eh. Kasi yung yung hirap, matitiis mo naman yun eh. Kasi may pahinga naman in between eh. Diba? And, katulad ngayon, hindi man ako nilagnat. Kanina, LBM ako, pati si teacher, hindi ko nahatid. Nagtabog. Nalibag yung helmet, yung lahat nagtabog. Actually, hindi ko sinabi sa kanya na ayaw kitang ihatid. Sabi ko lang, alali lang mo ako madaliin dahil nang lalambot ako, galing ako ng CR. Tapos lahat ng kailangan ko, wala akong pantalon, wala akong ganito, wala. Tapos siya nakatanga lang. Diba dapat kung nagmamadali ka, tapos yung asawa mo, gusto mong makapag-ready ka agad. Kasi galing akong kama, okay, o puyat ako, tapos gigising na maaga, tapos magbibihis. Magbibihis na ako, siratsang ko, banyo ako. Paglabas ko ng banyo, patang-pata ako. Wala akong masuot, walang ganito, wala pang kain. Siya, okay lang walang kain. Angkas lang siya. Ako magdadrive ako. Walang kain. Kukulusik muna ko. Ayoko ng ganun. So, nagprito pa akong itlog. Yan, etc. So, nagalit siya parang babagal-bagal ako. Pero babagal ako. Nagtatay nga ako eh. So, nagtabog siya. Malis siya. Mag-isa. So, bahala ka sabihin mo. Ngayon ako, paliwasan nga kahapon. Ang dami kong nagawang workout. Plus nagpapata pa ako, LBM pa ako. Nasa gym pa lang, LBM na ako eh. LBM ako sa gym, ayan. So workout ako, uwi ako, ganyan. Sabi ko, ipapahinga ko yung panlalambot ko, nalalambot ako eh. Pinahinga ko. Pucha, mamukat-mukat ko. Kada isang oras yata. Kada isang oras. Tumatawag yung Shopee kasi may inubos akong load sa Shopee na pera. Merong kumakain ng Shopee load ko eh, Shopee money ko na sa website. Kinakain yung load ko. So, bibili sana ako ng Queso Rack. Ang mahal 1.9 nakita ko sa sa Lazada 1.1 lang. Di naiwan yung pera ko doon sa Shopee ko. Kaya lang para hindi ko na i-transfer, binili ko na lahat ng mga pinaka-importante ko sa shopping cart ko. Yun, kaya nagdatingan kanina pa isa-isa. 1 hour, ganyan, 2 hours later, 30 minutes later, ganyan. Tsaka putol-putol tulog ko. Mukat-mukat ko, alas 4 na. Sarap matulog nun, yung may nalalambot ka, tapos galing ka ng workout the previous, hindi lang the previous day, mga nakaraang araw. Yan, tanong si teacher kung susunduin ko ba daw siya. Ay ko, sige. Total, hindi ko naman siya nahatid. Kaya ito tayo ngayon. Uy! Nakasa ba? Ilang minutes na nakakaraan. Kanina 40 ngayon 55 o 15 minutes na. Not bad. Paglabas namin nangyari, Friday. Tapos, Friday ba ngayon? Ano bang araw ngayon? What day is today? Hindi makatingin sa relo. Pero Thursday or Friday today. So, Friday ngayon, shit. Saan pang pecha? Hindi pa naman sweldo.
Traffic palabas. So, dumating na nga pala yung rack galing Lazada. Balot na balot pa, hindi ko pa nabubuksan. I was hoping na tama yung 3 butas. Kasi yung advertisement nila, keso K350X, wala nang ibang keso K350X, kanyan. Bubuksan ko yan. Going to assume na tama. Ayoko tanggalin sa plastic kasi maganda yung pagkaka-bubble wrap. At saka tawag nito, sasabihin ko, sandali nga, hindi ko yata naisaksak na mabuti tong action cam. Shit. Ayoko tanggalin sa plastic kasi bibit-biting ko yon in case na ako lang aalis, bibit-biting ko yan papunta sa kung saan man ako magpipick up o bibili ng top box. Ganon. So, halimbawa, store yung napag-desisyon ng kumbilhan, doon ko na ipakakabit. Bigyan ko na lang ng pang merienda yung mekaniko nila. Ganon. Kasi mahirap bitbitin yun ng bakal eh. Diba? Lalo na isasampay ko lang dito sa gulay board. So, I'm going to assume na doon I'm going to assume na doon ang tawag nito. Going to assume na doon ko malalaman. I'm going to assume na saktong sukat doon. Okay. Now, kapag binuklat namin doon at sa pool lahat ng butas, kapit na diretso. Ngayon, kung hindi man kasya, balik na lang yung supot. Okay, iuwi ko ng balik na yung supot, i-tape na lang para maisoli ko sa Lazada. Sabi nung nag-deliver sa Lazada, punta lang daw sa app. Meron daw doon sa app na na tawag nito, na return policy. Hopefully meron nga kasi kaya never ako nagla-Lazada. Dahil sa wala silang ganon yung return exchange policy. Binili ako dati na-scam ako ano bang unit yun? Basta yung unit, since di ko maalala, mag-example na lang ako kung ano binili ko. Ano ba nga ba yun? Kung maalala. Basta kung ano yung unit ko, alam niyo kung anong binigay? Fidget spinner. Fidget spinner, good luck. Bigyan ako ng fidget spinner. Whew. Tapos walang return exchange policy. Hindi pa rin maalala kung ano binibili ko nung. Kaya simula na po siya, wala palang ganito ang Lazada. Ang Shopee kasi meron bawa, in-scam ka ng ganon. Kunwari nga lang, binibili mo sabon. Yung sabon, isang 3 piraso, worth 300. Kunwari lang Dove, ganyan. Bayad ka ng 300, dumating sa'yo fidget spinner. Magkano ng fidget spinner? 60 pesos. Sabi mo 100, lugi ka pa rin. Tsaka ano mo yun? Hindi naman ako nagagano. Yung Shopee, i-refund niya yung pera mo. Ganun. Kasi ang Shopee, hanggat hindi ka na-order complete, meron pa silang doon sa seller na i-hold pa nila yung pera yung binayad mo para ma-refund niya. Parang ganon. Kaya dapat pala inaano mo yung kapag satisfied ka na pala sa item, kiniklik mo na yung
kiniklik mo na yung tawag nun, kiniklik mo na yung receive. Para yung pera, pupunta na sa seller. Ayan. Si otherwise, automatic yun. Matagal yun eh. Parang 2 weeks yun eh. O, 2 weeks na hindi ka nagreklamo, o order receive na yun. Ganoon. According to AI, nagtatanong ako sa AI eh. Anong AI ba yan? Chat GPT. According to Chat GPT, very light lang daw ang hawak. Hindi light ba? Light but firm. Yan, light but firm daw hawak sa manibela. Meron bang ganun? Light pero firm. Tapos, sabi ko kasi, kailangan nakakapag-chicken dance ka. Sabi niya, yes, pwede ka mag-chicken dance habang hawak mo manibela. That means hindi stiff yung kamay mo. Turo yun ni Sir Mel eh. Para hindi stiff yung kamay mo. Para hindi mamanhid kamay mo. Sakit ko yun. Dati, nung big bike ko no. Big bike style yung gamit ko na na lipan. Siyempre, mabigat yung bike, tapos manibela niya parang easy rider, ganyan. Tapos pag medyo iba maulan, ganyan, mahigpit hawak ko sa manibela. Nagtataka ako, kahit bisikleta lang, pag mahigpit masyadong hawak sa manibela, nagmamanhid yung kamay ko. Delicate yun eh. Pag manhid kamay mo, di ba, hindi mo alam kung hawak mo pa yung manibela o hindi. Parang kang tumae, tapos ang tagal mo sa banyo, pag tayo mo, manhid yung puwet mo, yung paa mo. Parang gano'n. Yun naman kamay. Pero simula nung tinuro ni Sir Mel na na kailangan nakakapag-chicken dance ka, ganyan, ganyan. Tsaka pag, tinuro niya yung cornering eh. Ba, magko-cornering ka, banking, ano man tawag doon. Yung hawak mo para ka daw humahawak ng ice cream. Marami yung pinanood na nagtuturo. Ganun lagi turo nila. Dapat para kang humahawak daw ng ice cream sa silinyador. Ganon. Yan. Wala na, hindi na ako nagkakaproblema sa tawag nito. Sa sa pamamanhid ng kamay, hindi na ako problema. Ang namamanhid na lang sa akin yung dulo ng daliri ko kasi putsang inang guwantes yan. Mali, yung kasi siya, tawag nun yung single size. So, hindi ako makapili kung small, medium, large ba. Ngayon, gusto ko talaga bumili kasi tigkano lang to. Pinakamahal ko ng guantes kasi 100 eh. Pero ito, medyo nag-invest na ako sa lagay nito. 245, yan. 240, tapos ini-imagine ko pala, ito yung magandang brand. Yung pala, Moto Wolf pala yun. Ito, Mokoto. Ay, andito na tayo. Hindi na natin si teacher. Evening. Evening. Sakto pala dating ko eh. Okay, tabi lang tayo. Dito tayo para malapit dun sa bandy clock nila. Sakto dating ko. Okay, see you later, alligator.